Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok na sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, Department of Justice may babala sa natitira pang mga dayuhang POGO workers sa bansa na kusang lumantad sa otoridad kung ayaw maharap sa mas mabigat na kaso o ma-blacklist. Mga bakasyonista nagsimula ng bumuhos pabalik ng Metro Manila pagkatapos ng bakasyon. Sitwasyon sa mga bus terminal, alamin. Kauna-unahang cabinet meeting para sa taong 2025 nakatakdang isagawa sa January 7. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Executive Secretary Lucas Bersamin una ng pinlansya ang agenda para sa gagawing pagpupulong. Quiapo Church, dinagsa ng mga deboto sa unang linggo ng taon, ilang araw bago ang traslasyon. Department of Agriculture magbebenta ng mas murang bigas sa mga kadiwa store ngayong Enero. At Philippine Coast Guard, patuloy na binabantayan ang The Monster Ship ng China Coast Guard na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. BRP Cabra, ilang beses nang nag-radio challenge sa The Monster Ship para ipaalam ang iligal na pananatili nito sa EEZ ng bansa. Sa detalye ng mga balita, binalaan ni Justice Department ang natitira pang dayuhang POGO workers sa bansa na magkusa ng lumantad sa otoridad batay sa report ng Philippine News Agency o PNA. Kung ayaw nilang maharap sa mas mabigat na kaso o permanenteng malagay sa blacklist, ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, malinaw ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang lugar sa bansa ang operasyon ng POGO. Sa ngayon ay naglunsad na ng manhunt operations ang Bureau of Immigration laban sa nasa 11,000 dayuhan na dating POGO workers. Humingi na rin ng certification ang DILG sa local government units na walang dayuhang dating POGO workers sa kanilang lugar. Matatandaan na mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay ng ultimatum na dapat ay nakaalis na sila ng bansa bago pumasok ang 2025. Mula naman sa Philippine News Agency, inatasan ng Department of the Interior and Local Government ang lahat ng local government units at mga pulis sa inspeksyonin ang lahat ng gusali sa buong bansa upang malaman kung nasunod ba ang direktiba ng pamahalaan na total ban sa mga POGO. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, mayroon na lamang hanggang katapusan ng buwang ito ang mga LGU para magsumite ng report o no POGO certificates. Sinabi ni Remulla na responsibilidad ng mga LGU na alamin kung tama ang mga ibinibigay nitong mga permit sa lahat ng mga gusali sa bansa. Bukod sa pag-inspeksyon sa mga commercial at residential building, maaari ding alamin ng mga LGU kung nagbabayad ba ng tamang real property tax ang mga may-ari ng gusali. Kasado na ang unang cabinet meeting o pulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at mga miyembro ng kanyang gabinete bukas, January 7. Ayon kay Presidential Communications Office, Secretary Cesar Chavez, tatalakayin sa cabinet meeting ang mga malalaking proyekto na pinondohan sa ilalim ng Official Development Assistance o ODA. Nitong mga nakalipas na araw, nag-compare notes sina Pangulong Marcos at Executive Secretary Lucas Bersamin para sa magiging agenda ng cabinet meeting. Bukod dito, dadalo din ang Pangulo sa ilang pribadong pagpupulong para sa unang araw ng trabaho sa taong ito. Karaniwan ang nagpapatawag ng cabinet meeting ang Pangulo isang araw sa isang linggo. Nagpatupad ng reorganization si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa National Security Council. Tinanggal na bilang miyembro ng konseho ang vice-presidente at ang mga dating pangulo ng bansa. Sa ilalim ng Executive Order No. 81, binigyan diin na kailangang matatag
o kailangang matatag ang National Security Institution at dapat ay may kakayahan itong tumugon sa mga hamon ng makabagong panahon. Sa isang pahayag sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na sa kasalukuyan ay hindi maituturing na mahalagang maging miyembro ng NSC ang Vice-Presidente. Gayunman, kung kinakailangan, may kapangyarihan naman ang Pangulo ng bansa na magdagdag ng miyembro o magtalaga ng advisors. Nakasaad naman sa bagong kautusan na nananatiling chairperson ng NSC ang Pangulo. Kasama rin sa konseho ang Senate President, House Speaker, Senate President, pro tempore at iba pang mga miyembro ng executive at legislative branch. Magkakaroon din ng pagbabago sa komposisyon ng NSC Executive Committee. Pagpasok pa lang ng bagong taon, naging produktibo at mabunga na ang naging buong linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At isa sa kanyang mga nagawa ay ang paglagda sa mahigit 6 na trilyong pisong pambansang pondo para sa taong 2025. Si Clazel Pardilla ng PTV sa Balitang Pambansa. Bago tuluyang pumasok ang 2025, siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paggawa ng mga hakbang na magpapalago sa ekonomiya ng bansa at magpapabuti sa buhay ng mga Pilipino. Kabilang dito ang paglagda sa higit 6 na trilyong pisong pambansang pondo para sa taong 2025. Pinakamalaking bahagi nito inilaan sa sektor ng edukasyon na mahalaga sa pagpapaunlad ng kaalaman at kakayahan ng mga Pilipino. Pumapangalawa sa nakakuha ng mataas na budget ang Department of Public Works and Highways na kukumpleto sa Build Better More projects ng administrasyon. Nasa 267 billion pesos naman ang inilagak sa Health Department para matiyak ang paghatid ng maayos sa serbisyong medikal para sa mga Pilipino. Nais kong ipaalala ang ating tungkulin sa bayan. Gamitin natin ng wasto ang pondo ng ating bayan. Siguruhin natin na agarang masimula ng mga proyektong napopondohan at matapos ito nang naaayon sa programa at pondong inilaan dito. Sa ika-128 anibersaryo ng kabayanihan ni Dr. Jose Rizal, ipinanawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Pilipino na alalahanin at tularan ang mga prinsipyo ni Dr. Jose Rizal, gaya ng pagmamahal ito sa bayan, pagsisikap para sa katotohanan at dedikasyon para sa pag-unlad ng lipunan. Hinikayat niya ang bawat Pilipino na maging instrumento ng pagbabago at maglingkod ng buong puso. Pinalakas rin niya ang panawagan na isulong ang bagong Pilipinas na nakabatay sa pagkakaisa. Sa pagsasara ng 2024, naghandog ng regalo at pasasalamat si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Friends in Red Movement of FIRM na nagdiwang ng kanilang silver anniversary. Binigyang diin ng Pangulo ang mahalagang ambag ng FIRM hindi lamang sa kanyang kampanya kundi pati sa mga environmental activity at iba pang adhikain para sa ikabubuti ng bansa. Sabi ng punong ehekutibo, inspirasyon mula sa grupo ang nagtutulak sa kanya na ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino at itaguyod ang pag-unlad ng Pilipinas. Mula sa PTV, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa. Patuloy na binabantayan ng Philippine Coast Guard ang The Monster Ship ng China Coast Guard na nasa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Sa ikalawang araw ng pagpapatrolya ng barko ng PCG na BRP Cabra, ilang beses nitong ni-radio challenge ang The Monster Ship para ipaalam ang illegal nitong pananatili sa EEZ ng bansa. Idineploy na rin ng PCG ang Islander plane nito para i-monitor ang iba pang posibleng gawin ng barko ng China Coast Guard gaya ng pambabangga para kaagad makaresponde ang panig ng Pilipinas. Sabi ng PCG, nasa 65 hanggang 70 nautical miles mula sa Zambales ang pinakahuling lokasyon ng The Monster Ship ng CCG. Nanindigan ng PCG na hindi sila magpapatinag at sisiguraduhin ang kaligtasan ng mga mangingisang Pilipino na nasa lugar. Ikinatuwa ng Department of Foreign Affairs ang nilagdaang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at South Korea noong December 31.
Tinukoy ng DFA ang Philippines-Korea Free Trade Agreement o na magpapaangat sa kalakalan o relasyon ng dalawang bansa. Sa ilalim ng FTA, walang sisingiling buwis ang South Korea sa mahigit 11,000 produktong galing ng Pilipinas. Magiging daan din ito upang makalikha ng maraming trabaho ang mga kumpanya ng South Korea sa Pilipinas dahil sa mga itatayong pabrika kasama na mga kotse, electronics at enerhiya sa bansa. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na makikinabang ang mga mahihirap at mga manggagawang apektado ng iba't ibang krisis. Sa harap yan ang nakatakdang paglabas ng bagong guidelines para sa AKAP program. Magbibigay linaw din ito sa mga benepisyaryo at kung paano epektibong maipatutupad ang programa. Isa din sa mga layunin nito ay matulungan ang mga Pilipinong nahihirapan dahil sa mga hindi inaasahang kalamidad at sitwasyong pang-ekonomiya. Samantala po, target ng Marcos administration na umabot sa 700 at ang bilang ng kadiwa ng Pangulo Center sa buong bansa pagsapit ng Marso. Sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa na bago matapos ang taong 2028, target ng pamahalaan na magkaroon ng 1,500 kadiwa store sa buong bansa. Tiniyak din ni de Mesa na matatag o sapat ang supply ng mga bigas na ibinebenta sa mga kadiwa store sa buong bansa. Nagsimula na ding ibenta mga sulit rice at Nutri-Rice ngayong Enero. Ang sulit rice ay nagkakahalaga ng 35 hanggang 36 pesos bawat kilo, habang ang Nutri-Rice ay nagkakahalaga ng 37 hanggang 38 bawat kilo. Nakatakdang maglabas ang Department of Agriculture ng tig 35 hanggang 36 pesos na kada kilo ng bigas na tinatawag nga pong sulit rice. Mas mura ito kaysa sa tig 40 pesos sa bigas na ibinibenta ngayon sa mga kadiwa store. Bukod dyan ay mag-aalok din ang kagawaran ng Nutri-Rice. 36 hanggang 37 pesos ang presyo ng kada kilo nito. Nasa magiging available ito sa ikalawang quarter ng 2025. Sa ngayon ay marami tayong supply at we can assure the public that marami tayong enough na supply para sa lahat. Mas pinarami pa ng Department of Agriculture ang mapagpipili ang bigas ng publiko kasunod ng paglulunsad ngayong buwan ng sulit rice at Nutri-Rice. Samantala, ikinasa na rin ng BIFAR ang iba't ibang programa nito upang mapalakas naman ang fisheries sector ng bansa. Si Efraim Gaitos sa Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Sa pagsisimula ng bagong taon, bago at mas pinalakas na programa ang inihanda ng Department of Agriculture upang matiyak ang seguridad sa pagkain ng bansa, gayon din maprotektahan ang kapakanan ng mga magsasaka at mangingisda. Kabilang nga sa mga ilulunsad na programa ng DA ay ang Sulit Rice at Nutri-Rice, bukod pa ito sa Rice for All program at T29 program. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay Agriculture Spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa, sinabi nitong nagkakahalaga ng 35 hanggang 36 pesos kada kilo ang sulit rice, habang papatak naman sa 38 hanggang 39 pesos ang Nutri-Rice. Katanggap-tanggap pa rin ang kalidad ng sulit rice na 100% broken rice, habang mataas naman ang taglay na fiber at nutrients ng ibebentang Nutri-Rice. Ito ay mura na mabibili kasi nga 100% broken. At gusto rin natin na meron silang alternative na pwedeng bilhin na mas masustansya naman at maganda rin ang kalidad. Ito namang Nutri-Rice. Bagamat nais ng pamahalaan na mailapit sa sikmura ng mga kababayan natin ang presyo ng bigas, ay dapat pa rin itong balansehin upang isaalang-alang naman ang kapakanan ng mga magsasaka dahil anumang abnormal na paggalaw sa presyo ay direktang nakaaapekto sa mga lokal na magsasaka. Any adjustment sa presyo, may epekto yan lalo na sa bigas, may epekto yan sa presyuhan sa farm gate, sa palay, kaya yan ay binabalanse rin ng ating kagawaran. Samantala, binigyang diin naman ni Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR spokesperson Nazario Briguera na karagdagang mga proyekto para sa sektor ng pangisdaan ang niyahanda nila, lalo't karagdagang pondo ang naibigay sa kanilang ahensya. Mula sa PBS Radyo Pilipinas, Efraim Gaitos para sa Balitang Pambansa.
Mula naman sa Philippine News Agency, ilang pagbabago ang isasagawa ng Bureau of Immigration sa Ninoy Aquino International Airport. Kabilang dito ang screening sa mga pasahero at pag-check-in sa immigration. Ayon sa Office for Transportation and Security spokesperson Kim Marquez, plano nilang isailalim muna sa screening ang mga pasahero bago ang check-in sa immigration. Paliwanag ni Marquez, nagreklamo ang mga pasaherong nahulihan ng mga ipinagbabawal na gamit na hindi sila maaaring bumalik sa check-in counters para iwan ang bawal na gamit dahil natatakan na ito o ng BI ang kanilang passport. Inihalimbawa ni Marquez ang mga liquid container na lagpas 100 ml ang laman na maaari nilang kumpiskahin. Mas malaki na ang tsansa ng mga senior high school sa technical, vocational livelihood track na makakuha ng trabaho. Ayon kay Senador Win Gatchalian, magiging libre at mandatory na ang assessment sa mga senior high school graduates na nasa TVL track para makakuha ng national certification. Patunay ito sa kanilang kakayanan na makatulong sa paghahanap nila ng trabaho. Napondohan ng 275.86 million pesos sa ilalim ng 2025 national budget ang libreng assessment para sa mga nasa TVL track. Bukod pa ito sa mahigit 438 million sa ilalim ng 2024 national budget na hindi nagamit nitong nakalipas na taon. Mula pa rin po sa Philippine News Agency, binawasan ng National Human Settlements Board ng 2.3% mula sa dati 4% ang taas sa renta ng mga bahay na may buwan ng upa na 10,000 pesos pababa. Epektibo ang dagdag na upa sa mga bahay simula January 1 hanggang December 31, 2025. Base sa NHSB Resolution number 2024-001, tungkulin ng NHSB na magpatupad ng mga polisiya o programa hinggil sa mga pabahay batay sa rekomendasyon ng NEDA. Sakop sa mga paupahang ito ang apartments, bahay, boarding house, dormitories, rooms at bed space. Exempted sa polisiyang ito ang mga paupahan na 10,000 pesos pataas. Para sa mga kababayan nating mahilig mamasyal sa mga museo, simula ngayong taon bukas na araw-araw ang National Museum of the Philippines. Ayon sa pamunuan, bukas ang kanilang Central Complex sa Maynila at mga Regional Components Museum sa buong bansa simula Lunes hanggang Linggo. Anilang mananatili ding libre ang pagpasok sa mga museo. Ang inisyatibong ito ay para mas mabigyan ng mas malawak na access sa mga Pilipino. Gayon din ang pagtiyak ng mas maraming mga kababayan natin ang makikinabang sa mga programa at serbisyong hatid ng NMP. Samantala, iginiit ng National Museum na handa silang maglingkod kasabay ng kanilang inaasahan na dami ng mga bibisitang ngayong taon. Pagdetermina sa mga kwalipikadong makatanggap ng ayuda para sa AKAP program, magiging papel ng Department of Labor and Employment sa gitna ng convergence implementation ng nasabing programa kasama ng DSWD at NEDA. Si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Sa kamakailang Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni DOLE Undersecretary Benjo Benavides na matutulungan nila ang DSWD sa pagtukoy ng mga kababayan nating ang kita ay hindi lalagpas sa minimum wage rate at ang mga minimum wage earner. Panawagan sa mga minimum wage earner na mag-a-apply sa AKAP, magsumite lang ng ITR o Income Tax Return. Ito ayon kay Benavides ang karaniwang isinusumite sa Bureau of Internal Revenue o BIR. At para naman sa mga hindi sumasahod sa minimum, maaari niyang mag-issue ng certification ng kanilang employer na isasubmit sa DSWD bilang pagpapatunay na ang kanilang kita ay wala pa sa minimum wage rate. So ang tulong pong pwede pong ibigay o maibigay na sa DSWD ng Department of Labor and Employment ay tulungan sila sa pag-identify sino ba yung mga kababayan po natin na ang kita ay hindi po lalagpas sa minimum wage rate. Una na po dyan yung mga minimum wage earner. Pagtiyak ng DOLE, maibibigay sa mga karapat dapat na recipients ang pampinansyal na tulong na inilaan ng pamahalaan sa pamamagitan ng ilang mga programa, kabilang na ang AKA program. Sinabi ni Benavides na bukod sa may sinusundang guidelines sa pagpapatupad nito,
ay subject din kasi ng COA audit ang halaga na ginugugol dito. Madali ayon kay Benavides na makita kung qualified ang isang benepisyaryo na sandaling napatunayan nilang hindi pala dapat tumanggap ay ipinababalik nila ang ayudang naibigay at ibinabalik naman sa Treasury. Maraming pagkakataon niya na may binawian sila ng ayuda lalo na noong panahon ng pandemya. At mayroon din silang binawian dahil sa dobleng tulong na ang natanggap ng isang recipient. Ang ganitong hakbangan ni Benavides ay nararapat lamang lalo't ang salaping gamit dito ay taxpayers' money na anyay dapat magamit sa tamang paraan. Sa kamakailang inilabas na veto message ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nakasaad doon na mapapasailalim ng conditional implementation ng ilang programa na may kinalaman sa pagbibigay ng ayuda gaya ng AKAP. Ibig sabihin, ang implementasyon ng programa ay gagawin sa pamamagitan ng polisiya at guidelines na hindi lamang babalangkasin ng DSWD kundi pati na rin ng NEDA at DOLE. Mula sa Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, para sa Balitang Pambansa. Planchado na ng Philippine National Police ang Comprehensive Security Plan para sa traslasyon ng Poong Jesus Nazareno ngayong taon. Nakipag-ugnayan na ang PNP sa mga ahensya ng gobyerno, religious organizations at lokal na pamahalaan. Ito ay para sa magiging deployment ng libu-libong pulis na titiyak sa kaligtasan ng traslasyon 2025. Ang specialized units ng PNP ang nakatoka sa crowd control at medical response, habang ang Highway Patrol Group naman ang magbabantay sa trapiko katuwang ang local traffic enforcers. Nakabantay din ang PNP Intelligence Group at Anti-Cybercrime Group sa mga pisikal at digital na banta. Hiniling ng PNP ang kooperasyon ng mga deboto sa magiging security protocols. Kailangan ding i-report sa otoridad ang kahina-hinalang aktibidad sa gitna ng pagdaraos ng traslasyon. Lokal na pamahalaan ng La Carlota City tiniyak na may contingency plan sa pagbabalik eskwela ng ilang estudyante ngayong araw. May balitang pambansa si JP Herbas ng Radyo Pilipinas Iloilo. Balik eskwela na ang ilang estudyante sa La Carlota City ngayong araw matapos ang halos isang buwan na class suspension dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon. Kasunod ng idinaos na contingency meeting ng mga elementary at secondary school head, naglabas ng executive order si La Carlota City Mayor Rex Salanduon na nag-aatas ng class resumption. Sa ilalim ng Executive Order No. 2, may face-to-face classes na muli sa 25 elementary, secondary at tertiary schools, pati na ang mga daycare center sa lungsod na lagpas sa 6-kilometer radius zone. Mananatili namang suspendido ang face-to-face classes sa mga eskwelahan na ginagamit na mga evacuation center. Wala ring face-to-face classes habang wala pang resulta ng stakeholders consultation sa Araal at Yobo Elementary School at Yobo National High School. Iniatas din ng alkalde ang pagkakaroon ng contingency plan at monitoring and evaluation mechanism upang matiyak ang kaligtasan, kalusugan at kapakanan ng mga estudyante sa La Carlota City. Mula sa PBS Radyo Pilipinas Iloilo, ako si JP Hervas para sa Balitang Pambansa. Haabot sa 2.4 billion pesos na halaga ng livelihood assistance ang ipinamahagi ng Department of Labor and Employment sa ilang residente sa Calapan City sa Oriental Mindoro. May Balitang Pambansa si Joshua Sugay ng PIA Mimaropa. Iba't ibang negosyo ang ipinagkaloob ng Department of Labor and Employment ni Mimaropa sa 82 benepisyaryo mula sa lungsod ng Calapan nitong Disyembre. Umabot sa 2,427,000 pesos ang halaga ng kabuhayan o negosyo na ipinagkaloob ng ahensya. Na isa katuparan ng gawain sa pamamagitan ng DOLE Integrated Livelihood Program, isang programa ng ahensya na nagkakaloob ng kabuhayan sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Pasasalamat naman ang ipinaabot ng ilang benepisyaryo sa DOLE sa natanggap nilang tulong mula sa ahensya. Hiling naman ng mga namumuno ng DOLE na higit pagsikapan na gawing progresibo at matagumpay ang kanilang mga negosyong napili, nang sa gayon ay makatulong ito sa kanilang mga pang-araw-araw na pamumuhay. Inaasahan na sa pamamagitan ng mga ipinagkaloob na kagamitan, higit na uunlad ang kabuhayan ng mga ito, na makatutulong naman sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga benepisyaryo.
Mula sa Philippine Information Agency Mimaropa, Joshua Sugay para sa Balitang Pambansa. Sa kabila ng matinding pagsubok na pinagdaanan, sa kanilang murang edad, isang bagong pangarap ang umusbong sa tulong ng Bahay Pag-asa sa Baguio City, kung saan ang mga dating batang naligaw ng landas, tinulungan ding ihulma ang kanilang pag-asa sa pamamagitan ng sining. Si Clint Isabel Totanes ng PIA sa Balitang Pambansa. Musmos pa lamang si LT, hindi niya tunay na pangalan, ay nakahiligan na niya ang pagbuo ng iba't ibang obra mula sa luwad. Pinipitpit, binibilog at hinuhulma ng malikhain niyang kamay ang mga makukulay na luwad upang mabuo ang mga detalyadong miniatures na ito. Ngunit sino mag-aakalang ang mga kamay sa likuran ng mga obrang ito ay hinulma rin ng matinding pagsubok. Si LT ay isa sa mga kabataang minsang naligaw ng landas, ngunit nabigyan ng pagkakataong magbagong buhay sa tulong ng Bahay Pag-asa sa Baguio City. Itong Bahay Pag-asa na ito, hindi ko talaga ito makakalimutan dahil binigyan ako ng pangalawang pagkakataon na para maituwid ko yung mga pagkakamali ko. Aniya, naging susi rin ang Bahay Pag-asa para mas mapalawak pa ang kanyang kaalaman sa sining. Habang tinutulungan siya ng pasilidad, ay tinutulungan din niya ang kanyang sarili tungo sa mas magandang bukas. Mensahe niya sa kanyang kapwa kabataan, dapat kung nakagawa ka rin ng kasalanan, kailangan mo rin harapin ito. Paano man yung magiging consequences ng ginawa mo, kailangan mong tanggapin. At kung nagkamali ka naman, huwag kang bibigay. Kasi palaging may second chance na para baguhin yung sarili mo, ituwid mo yung mga pagkakamali mo. Nakauwi na si LT sa kanyang pamilya. Habang hinihintay ang pasukan para sa susunod na school year, ay ginugugol niya ang kanyang oras sa sining. Isa si LT sa mga nagpatunay na hindi pa huli ang lahat para sa mga nagnanais magbagong buhay, na ang pag-asa ay nariyan lamang, kailangan lamang kumapit at manalig sa may kapal. Mula sa PIA Cordillera, Clint Isabel Totanes, Balitang Pambansa. Ating alamin ang sitwasyon ngayon sa Quirino Grandstand para sa nalalapit na mangyayaring pahalik kasabay ng pagdiriwang ng pista ng Poong Itim Jesus Nazareno sa darating na January 9. Si Vel Custodio ng PTV sa Balitang Pambansa, live. Naomi, tuloy-tuloy ang paghahanda ng pamunuan ng Menor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at pamunuan ng Manila Police District para sa pagsisimula ng pahalik dito sa Quirino Grandstand simula bukas, na isa sa mga pangunahing aktibidad bago ang bago ang traslasyon sa January 9. Kasalukuyan ng inaayos ang stage sa pagdarausan ng pahalik bukas hanggang sa Luwebes. Naipwesto na ang altar na pagtatayuan ng Poong Jesus Nazareno kapag nalipat na ito mula sa simbahan. Maaga rin nagtipon-tipon ang mga kabataan na magpo-perform sa mga aktibidad simula bukas. Patuloy naman ang paglilinis sa Metro Manila Development Authority at Department of Public Services ng Maynila para panatilihin ang kalinisan dito sa Grandstand. Nagkaroon din ng flushing o paglilinis sa Grandstand kahapon para sa malinis sa pagdarausan na pahalik. Para naman sa seguridad at kaligtasan sa selebrasyon ng pista ng Jesus Nazareno, ipwenesto na ng MMDA ang mga barikada at orange barrier para sa pahalik bukas hanggang sa mismong araw ng traslasyon. Ipapatupad ang gun ban at liquor ban mula January 8 hanggang January 11 sa paligid ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Idineklara rin naman ang pamahalaan ng special non-working holiday ang Maynila sa araw ng pagunita ng pista ng Jesus Nazareno. Noong nakaraang taon, umabot sa 6 na milyon ang dumalo sa traslasyon at inaasahang hindi nalalayo dito ang magiging bilang ng mga dadalo sa Nazareno. natin ito. Naitawid natin ito nung nakaraan at inaasahan din natin may tatawid natin ng maayos ngayong Nazareno 2025 kung saan nga ang estimate natin magagamit natin mga security forces dyan ay mahigit 15,000. Kasama na dyan yung ating mga other agency katulad sa Philippine Coast Guard, meron tayo dyan sa MMDA, meron din tayong JTF,
at iba pang mga ahensya ng gobyerno. Tuloy-tuloy yung ginagawa natin dyan. Meron tayong mga interagency conference, meron tayong walkthrough. Pakita din natin na handang-handa na yung pamunuan ng Manila Police District to sa paglalatag ng seguridad in coordination dito sa church authorities natin. Nayobi payo naman ng Manila Police District na laging mag-check ng MPD, ng Quiapo Church at ng Public Information Office sa Maynila na official social media pages para malaman kung alin ang dapat at ipinagbabawal dalhin sa pagsaselebrasyon ng Nazareno 2025 at kung saan ang mga emergency posts. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Maraming salamat, Vel Custodio ng PTV. Samantala, inaasang mas marami pa ring pasahero ang uuwi sa Metro Manila matapos ang mahabang holiday break. Mula sa PITX, alamin natin ang sitwasyon dyan kay Isaiah Mirafuentes ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Naomi, huling araw na nandagsa ng mga pasahero dito ngayon sa Parañaque Integrated Terminal Exchange matapos ang mahabang bakasyon. Back to work at back to school na, ending na ng mahabang holiday season. Ngayong maga, kaunting bilang na lang rin ng mga biyahero ang pumapasok dito ngayon sa PITX. Ang marami mga paserong bumababa ng bus mula sa mga probinsya. Ngayon kasi ang huling araw ng inaasang dagsa ng mga pasahero dito, lalo na ng mga pabalik ng Metro Manila. Karamihan sa mga pasahero ngayon ay mga sumagad hanggang sa pinakahuling araw ng holiday season sa kanilang mga probinsya. Ngayong araw kasi, full back to work at back to school na ang ating mga kababayan. Pero posibleng mas marami ang bilang na naitalang pasahero noong Sabado at Linggo kumpara sa may tatala ngayong araw. Karamihan sa mga biyahero ngayon ay galing Batangas, Cavite at Bicol Province. Dala nila ang malalaking bagahe mula sa kanilang mga probinsya. Ngayong araw, wala pang naitatalang nadidelayed na biyahe o yung mga bus na natatagalan na makabalik sa PITX. Ayon sa pamunuan ng PITX, on-time pa raw ang dating at alis ng mga bus dito ngayon sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Simula December 20 hanggang sa kahapon, January 5, umabot na sa 3,027,966 sa mga pasahero dito sa PITX. Alam mo na yun, kahapon, umabot sa 164,420 ang bilang ng mga pasahero nagtungo rito sa PITX. At ngayon nga lang, as of 6 a.m., umabot 16,149 na ang mga pasahero. Isa pa rin ang paalala ng PITX, pinagbabawal pa rin nila ang pagpasok ng mga matutulis sa bagay, mga flammable materials dito. At kung makikita mo nga ngayon sa aking likuran, bahagyang kaunti na lamang ang bilang ng mga paserong pumapasok dito sa entrada ng Parañaque Integrated Terminal Exchange dahil ang marami ay yung mga bumabalik na ng Metro Manila. At yan muna ang update mula dito sa PITX. Balik muna sa iyo, Naomi. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes ng PTV. At maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasama ang buong puwersa ng Presidential Communications Office. Ito nagkakaisang puwersa ng pagbabalita. Mula sa PTV, ako si Naomi Tiburcio. Ito ang Balitang Pambansa.